15 katangian ng isang lalaki na maaaring hinahanap mo. May mga tiyak na katangiang hinahanap ang mga babae sa isang lalaki. At ang ibang mga lalaki naman ay mas mahusay na naaangkop sa pagiging mapagmahal na kapareha. Oo, may mga lalaki na sadyang hindi naaangkop para sa ganitong trabaho. Hindi ito nangangahulugan na hindi na sila pwedeng maging kanais-nais sa mga babae isang araw. Basically, ang tao ay maaaring umunlad sa paglipas ng panahon, natututo at naaangkop sa iba't ibang katangian sa paglipas ng mga taon at mga taon ng pagsubok at pagkakamali. May mga scientists na gumugol ng ilang dekada sa pagsubok na alamin ang mga susi kung bakit tayo umiibig. Merong mga tiyak na bagay na dapat mong hanapin sa isang potensyal na kapareha na nagmumungkahi na nakahanap ka na nga ng isang keeper. Kung iniisip mo pa rin kung mananatili ka na ba sa iyong kasalukuyang karelasyon sa ngayon, kung nagtataglay siya ng mga qualities na babanggitin ko, huwag mo na siyang pakawalan, girl. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 15 katangian ng isang lalaki na hinahanap ng mga babae. Pero bago ang lahat, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Welcome sa aking video. Narito na ang 15 katangian ng isang lalaki na hinahanap ng mga babae. Una, he respects you. Nire-respeto ka niya. Samantalang ang pag-ibig sa pangkalahatan ay ang pangunahing bagay na hinahanap ng mga kababaihan. Tila madalas ay nakakalimutan ng marami sa kanila na ang paggalang ay kapwa mahalaga. Ang isang dekalidad na lalaki ay iginagalang ka sa bawat antas. Ang iyong personality, ang iyong mga values, ang iyong mga paniniwala tungkol sa iyong relihiyon, ang iyong emotional na pangangailangan, ang iyong pisikal na pangangailangan, ang iyong pangkalahatang pananaw tungkol sa buhay, ang iyong mga kapintasan at pati na rin ang iyong nakaraan. Pangalawa, he protects you. Pinoprotektahan ka niya. Pinoprotektahan ka niya hindi dahil na ang mga babae ay hindi kayang protektahan at idepensa ang kanilang sarili. Ngunit ang lalaking ito ay nandito rin para sa iyo. Hindi niya hahayaang masaktan ka ng kahit sino. At kung merong gumawa nito sa iyo, paggagalitan niya ito at baka suntukin pa niya ito kung kinakailangan. Huhulihin niya ang gagamba sa iyong bahay bago ka pa magkaroon ng nervous breakdown. Alam niya ang bawat layer ng iyong pagkatao. Nakita ka niyang lumago bilang isang tao. Alam niya ang iyong iba't ibang katangian at ang intindihin ka, katulad ng hindi nagagawa ng iba. Pangatlo, he can always make you smile. Palagi ka niyang napapangiti. Kahit nagaano ka pagalit o naiinis sa kanya, ang ganitong klase ng lalaki ay palagi ka nitong mapapangiti. Hindi naman ito nangangahulugan na wala siyang kakayahang lumutas ng pag-aaway sa isang malusog na paraan. At hindi rin niya sinusubukang tumakas sa isang argumento sa pamamagitan ng pagpapatawa. Ngunit somehow, kahit na ano ang ginagawa niya, hindi mo mapigil ang iyong sarili at ang manatiling galit sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Kapag meron ka na ng ganitong klase ng lalaki sa iyong buhay, automatiko ka nang makakaramdam ng mabuti tungkol sa iyong sarili. At magkakaroon ka ng higit na tiwala sa iyong sarili. Titignan mo ang buhay patungo sa isang mas maliwanag na buhay. Pang-apat, he's kind but not a pushover. Mabait pero hindi mahinang klase. Merong mga klase ng mga lalaki na masyadong agresibo, na sinusubukang iposisyon ang kanilang sarili
ng mas mataas sa kahit kanino. Meron din namang mga lalaki na mahina at iniiwasan ang lahat ng commitment at ang mga pagtatalo. Ngunit ang isang dekalidad na lalaki ay kayang pamahalaan ang kombinasyon ng lakas at ang kapangyarihan at simpatya. Ito ay kind at heart, ngunit brutal sa isang labanan. Hindi siya nagsisimula ng away, ngunit siya ang tumatapos nito. Ang ganitong klase ng lalaki ay sapat na matalino na kumuha at pumili ng pinakamahusay na pareho ng puwersa at compassion. Panglima, he is supportive. Siya ay supportive. Hindi mahalaga kung ito man ay ang pagbalik mo sa paaralan upang kumuha ng master's degree o ang magsimula ka ng isang singing career. Ang isang good man ay palagi kang susuportahan sa lahat ng iyong kagustuhan sa iyong buhay. Hindi nito pahihinain ang iyong loob o ang iparamdam sa iyo na parang hindi mo magagawa ang iyong mga itinakdang gawin. Nasa tabi mo siya sa bawat hakbang ng pumapalakpak. Pang-anim, he works to gain your trust. Gumagawa siya ng paraan upang makuha ang tiwala mo. Ang isang mabuting lalaki ay gustong maging komportable at confident sa inyong relasyon. Ang mismong pundasyon nito ay ang kakayahang magtiwala sa isang tao. At alam niya ito. Kung wala ang tiwala, walang pundasyon ang inyong pag-ibig o respeto. Naiintindihan niya na ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay sa isang tao, ngunit kinakailangan itong paghirapan. At pagkatapos ay kailangan itong itago. Pang-pito, he always make you feel beautiful. Palagi niyang ipinaparamdam na maganda ka. Naiintindihan niya na ang bigyang kanya ng pakiramdam na maganda ay hindi lang nangangahulugan ng pagsasabi ng salita sa iyo. Ito ay nangangahulugan na ipinaparamdam niya talaga sa iyo na maganda ka sa paraan ng mga tingin niya sa iyo, sa paghipo niya at ang pagtrato niya sa iyo. Napapansin niya ang mga detalye kapag naglalagay ka ng effort sa iyong itsura at ipinapaalala niya sa iyo kung gaano ka kaakit-akit. Ang isang high-value na lalaki ay naiintindihan na kahit ikaw ay nasa iyong sweatpants sa iyong couch o naka-evening gown ka pa, papunta sa isang gala. Kapag mahal mo ang isang tao, kung sino talaga siya, ang lahat-lahat tungkol dito ay maganda. Pangwalo, he is not selfish. Hindi siya makasarili. Ang basihan ng isang healthy at committed na relasyon ay ang compromise. Kung ang isang kapareha ay hindi pa handa na abutin ang isa pang parte ng kalahati, ang isang relasyon ay nakatadhana na mabigo. Kung ang lalaki kung minsan ay kayang ilagay ang iyong mga pangangailangan sa kanyang unahan, ito ay isang mabuting indicator na ito ay isang keeper. Ang lalaking ito ay hindi isang narcissistic at hindi ang lahat ng bagay ay iikot sa kanya lamang. Pangsyam, he's always improving himself. Palagi niyang pinagbubuti ang kanyang sarili. Kung ito man ay ang matuto ng mga bagong bagay, ang magbasa ng bagong libro, panonood ng isang documentary, ang isang dekalidad na lalaki na ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaunlad ng kanyang sarili ay palaging intelektual na hinahangon ka. At pinananatili ang iyong atensyon. Ginagawa niya ito hindi lang para sa kanyang sarili, ngunit bilang karagdagang benepisyo din para sa positibong epekto na maidudulot nito sa inyong relasyon. Pang-sampu, he can cook. Marunong siyang magluto. Karaniwan sa mga kababaihan ay naghahanap ng klase ng lalaki na alam ang daan patungo sa kusina. Medyo sexy. Ngunit higit pa sa sex appeal, ang isang lalaki na alam ang kung paano magluto ay karaniwang naghahanda ng kanyang sariling pagkain. May nakaugaliang kumain ng mas healthy at mas may posibilidad
na maging malusog sa pangkalahatan. Pang-11, he is open and honest. Siya ay bukas at tapat. Kapag bumuo ng isang pundasyon para sa isang masaya at healthy na relasyon, ang isang lalaki na naiintindihan na ang katapatan ay palaging isang pinakamahusay na patakaran. Ang pagiging komportable sa isang relasyon ay nanggagaling sa kakayahan mo na maging bukas at tapat sa iyong kapareha. At ang kakayahan na gawin ang mga ito ay nanggagaling sa pagkakaalam na ikaw ay hindi huhusgahan nito. Maaaring napakahirap para sa isang tao na ipahayag ang kanyang emosyon, mga kinatatakutan, at kahit na ang kanyang innermost desires. Pang-12, he is ambitious but is down to earth. Siya ay ambisyoso, ngunit mapagkumbaba. Ano pa ang iaayaw ng isang babae sa isang lalaki na may pangarap sa kanyang buhay na parehong makatotohanan at mapagpakumbaba? Ito na marahil ang isang perpektong komposisyon ng sino mang tao. Ang isang lalaki na gustong abutin ang bituin ay naiintindihan na maaari lamang niyang makuha ang buwan. Gayunpaman, hindi niya pinapayagan na ang pagsasakatuparan nito ang hahadlang sa kanyang mga ambisyon sa buhay, at hindi rin niya pinapayagan ang kanyang tagumpay na hipan ang kanyang ego. Pang-13, he does things for you. Ginagawa niya ang mga bagay para sa iyo. Kailangan mo bang punan ang reseta sa iyo? Ngunit kinakailangan mong manatili sa trabaho ng late. Nandyan siya sa likod mo. Nabanggit mo ba ang isang padating na music festival in town? Malamang na nakakuha na siya ng iyong ticket. Uulitin ko, ang kahalagahan ng kanyang mga kilos ay hindi sapat na mabigyang diin. Ang 14, he shares similar values. Ibinabahagi niya ang parehong mga pinahahalagahan sa buhay. Ang pagkakaroon ng magkaparehong pananaw sa buhay ay mahalaga para magtagumpay ang isang relasyon. Mas magkatulad ang inyong personalidad, mas higit na ang inyong diskarte sa mga problema ay may parehong paraan. Kapag ang inyong priority sa buhay ay magkapareho, ikaw at ang iyong kapareha ay magkasama sa parehong diskarte sa lahat ng bagay mula sa pakikisalamuha at sa trabaho. At ito ay malamang na patungo sa mas higit na respeto sa bawat isa. Pang-15, he stands by you. Mananatiling tapat at nasa tabi mo. Ang kahit sinong lalaki ay maaaring nasa tabi mo sa panahon ng tag-araw. Ang tunay na pagsubok sa pagkatao ng isang tao ay kung papayungan ka ba nito o hindi sa panahon ng tag-ulan. Kapag ang isang dekalidad na lalaki ay nangakong mahalin ka at ibibigay ang kanyang panahon sa iyo, walang mga itinatakda o mga pangyayari na kinakailangan. Kung ikaw ay tunay na maswerte na makilala ang isang lalaki na katulad nito, huwag mo na itong pakawalan pa. Ano sa palagay mo? Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may natutunan ka dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.